po sa Lord sapagkat meron po tayong mga bisita ngayon. Okay? 3 kaluluwa po at nawa po ay palagi po natin silang ipanalangin sa Lord. Welcome po sa gawain ng ating Panginoon. Okay? At ang bawat isa, of course sa atin, ay welcome po sa gawain ng ating Panginoong Diyos na buhay. Natandaan po natin, ito po yung gawain kong ito, dapat ilagay natin sa puso natin, sa isip natin, hindi po ito gawain ni Pastor. Amen? Ito po ay gawain ng Diyos. No? Klaro lang po tayo, ano? Ito po ay gawain ng Diyos. Okay? At hindi po kayo higit sa lahat miyembro ni Pastor. Tama po? Tayo pong lahat ay miyembro ng Church ng Panginoon. Amen po? Amen. Tayong lahat ay magkakapatid sa Panginoon. Okay? Kaya tayo, sama-sama ngayon, para po bigyan ng karangalan, kalulhatian, yung ating Diyos na buhay. Wala nang iba pa. Tama po? Hindi tayo narito para kung ano ng mga bagay. Tayo po'y narito para po sa ating Panginoon. Even sa lahat po ng mga kapatid na nag-virtual worship ko ngayon, at ito po mga kapatid, dapat po natin makita sa atin pong paglilingkod na ito. Kaya ako po, una sa lahat, nagpapasalamat po sa ating Panginoon sapagkat sa atin pong pananalangin sa Lord, talaga hong Kanyang sinagot po, mga kapatid. No? Kaya of course, una, ang pinapasalamatan natin ang ating Diyos. Amen po? Sapagkat siya po talaga ang kumikilos, siya ang nagpo-provide ng ating mga pangailangan. At salamat din po sa mga kapatid na ginamit po ng Diyos. Okay? At akin pong babanggitin sila dahil ako po'y natutuwa at nagagalak, no? Sapagkat bukas ang kanilang mga puso sa gawain po ng ating Panginoon. Siyempre, una, pinapasalamatan natin si Lord. No? Pangalawa, yung tao na ginamit po ng Diyos. Okay? Kaya salamat sa mag-asawa, Brother Joshua, Sister Kay, sapagkat meron po tayong bintana ngayon. At salamat din po sa buhay ni Brother Isaac at ni Sister Aryan, na kanyang asawa. Tingnan niyo po, no, napakabuti ng Diyos. Ito po lahat nag-umpisa sa pananalangin. Subalit, tandaan po natin, basta tayo po ay totoo, tunay ang ating paglilingkod, ipagkakaloob po yan ng ating Diyos na buhay. Tingnan niyo po. And then, of course, hindi na po tayo umuupa ng venue, ng lugar. Di ba? Libre na, bigay na ni Lord. O lahat, binigay na ni Lord sa atin. Bible, lahat nandyan na. Hymn book, nandyan na rin lahat. Di po ba? Ang dadalhin na natin, yung ating sarili sa pagsamba, no? Sa ating Panginoong Diyos na buhay. Tingnan niyo po mga kapatid, may darating pa yan. Anong kasunod nito? Palagay niyo. Elcon, biyaya ng Diyos. Okay? Okay? Maaaring dito natin ipalagay yan o doon, at pinagpipray natin sa Lord yan, pero parang meron ng meron na kaagad-agad na nagsabi sa atin. No? Kita niyo po yan mga kapatid. Kaya ang paglilingkod po, kailangan lamang meron tayong tunay, totoo, ang puso natin, tunay at totoo na naglilingkod po sa ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Tingnan niyo po kung gaano kabuti ang Diyos. Talaga hong pinagpapala po tayo ng ating Panginoon. At sila din naman, higit sa lahat sila din pagpalain po ng ating Diyos na buhay. Kaya, mga kapatid, basta sa gawain ng Diyos, dapat lagi bukas ang ating mga puso. Amen po? Sapagkat tandaan po natin, ang Diyos ang may-ari ng lahat ng mga bagay, kaya niyang i-provide ang lahat. Kaya niyang
ibalik sa atin ng higit at higit pa yung mga pagkabala na atin pong isinyer sa gawain po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Now, dadako tayo ngayon sa atin pong pag-aaral at nawa ang dahilan kung bakit nandito tayo. Una, of course, para sa Lord. Amen po? Pangalawa, para sa aral ng ating Panginoon. No? Kailangan kasi maintindihan natin yung aral ng Diyos, yung doktrina ng ating Panginoon. Okay? Kahit man po ilang milyon yan pabalik-balik, ang ibig lamang sabihin ko hanggang ngayon, marami pa po ang hindi nakaintindi at nakaunawa ng mga aral po ng ating Diyos na buhay. Okay? Sapagkat ang aral po ng Diyos, nandito na po yan sa kanyang mga salita. Kailangan na lang natin ibahagi, ipangaral, at sabihin kung ano po ang mga sinasabi po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Now, our topic this morning is about serve the Lord in sincerity and in truth. Tingnan niyo po, maglingkod o tayo sa Diyos na may katapatan, mayroong tinatawag na sinseridad at sa katotohanan sa harapan ng ating Panginoon. Kasi tandaan po natin mga batid, si Lord hindi po tumitingin sa panlabas na anyo. Amen po? Saan po tumitingin si Lord? Sa panloob, sa puso. Sa loob po natin, kung anong motibo natin, kung ano po ang ating pamumuhay sa harapan ng ating Diyos, yun po, mga kapatid, ay alam po ng ating Panginoon. Kaya ang ating pagsamba nito, dapat may katapatan at may katotohanan sa harapan ng ating Panginoon. At ang tunay na church ng Panginoon, natural lamang po yan na nakakaranas ng mga pag-uusig. Hindi ka tunay na church kung wala kang pag-uusig. Amen po? Amen. Katulad po sa pag-uusig during the time ng mga lingkod ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ni Lord magalak tayo kung tayo ay inuusig. Di ba? Hindi tayo malungkot, magalak tayo. Kasi po, ang pag-uusig, part po yan ng ating pagsunod sa ating Panginoon. Basahin po natin, mga kapatid, ang aklat po ng Matthew chapter 5, no? Verse 10 up to verse 12. Sabi po dito sa wikang Tagalog, mapalad sila na mga pinag-uusig alang-alang sa katwiran, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. So mapalad pala tayo na inuusig. Di ba? Kaya minsan may mga narinig tayo na hindi maganda, okay lang. Di po ba? Ang mahalaga, tuloy lang po tayo sa paglilingkod po sa Lord. Verse 11, mapalad kayo kapag kayo o kapag aalipustahin kayo ng mga tao. So okay lang po na inalipusta po ang mga anak po ng Diyos. At uusigin kayo at magsasalita ng lahat ng uri ng masama laban sa inyo na pawang kasinungalingan alang-alang sa akin. Sabi po yan ni Lord, mga kapatid. Talaga hong meron yan, hindi ho may iwasan. Di po ba? Hindi mo maiwasan ang church habang lumalago, habang gumaganda, talaga hong nandoon po yan. Ang hadlang ng dyablo. Tama po? Okay? Pero, tandaan po natin, wala hong, hindi hong makapanaig ang dyablo sa gawain po ng Diyos. Amen po? Ang mahalaga lamang na tayo po ay tuloy-tuloy, hindi dapat tayo maapektuhan sa mga sinasabi ng mga tao. Okay lang po yan, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Lord sa verse 12,
rejoice, magalak, at maging lubhang masaya, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, sapagkat gayon din nila inuusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Tingnan niyo po, magalak pa nga daw tayo, sabi ni Lord, magsaya. Diba? Kaya huwag tayo malungkot. Kahit sino man dyan mauusig sa atin. Diba? Kaya naman simbahan yan, hindi dumadami. Okay lang. Di po ba? Tandaan po natin, ang naglalagay sa church, si Lord, hindi po si pastor. Amen? Amen. Ang trabaho ni pastor, pangalagaan ang tupa ng Diyos. Amen po? Pangaralan ang tupa ng Diyos, alagaan ang tupa ng Diyos, pero yung pagdala ng kaluluwa sa simbahan o sa church, gawain po yan ni Lord. Ang sa atin, mag-invite lamang, mangaral lamang, mag-encourage lamang, pero ang nagdadala sa church, tingnan niyo po, ang ating Panginoong Diyos na buhay. Kasi kahit man ano na convince natin yan, kung hindi talaga hipuin ni Lord dalhin dito, hindi po talaga yan. Kahit man maglupasay ka pa dyan. Tama po? Kaya tayo nangangaral sa mga gustong makinig. Amen po? Kaya tayo nangangaral sa gustong sumunod sa ating Panginoon. Mahirap kaya pangaralan ang ayaw sumunod. Tama po? Okay? Kasi ang ayaw sumunod, hindi po talaga yan. Marami ang dahilan. Ang tao, pagkaayaw ay maraming dahilan. Pagka gusto ay may paraan. Ganun po ang tao. Pero kahit man marami siyang paraan, once na siya po idalhin ni Lord, wala po talaga siya magagawa. Kakawitin at kakawitin po siya ni Lord. Di po ba? Ano po yung kawit? Minsan, pinaparanas ni Lord sa atin, nagkakasakit tayo, nagkakasakit ang pamilya, o ano mga bagay na minsan nakikita ho natin na hindi dapat ang nangyari, pinangyari. Kasi po, mga pagkawit po yan ni Lord sa atin. Minsan kasi hindi alam ng maraming Kristiyano yan. Di po ba? Okay? Maraming Kristiyano ngayon, deadma doon sa mga nangyayari. Pero kung ating titingnan ang banal na kasulatan, tandaan po natin, yan po ay mga pagkawit lamang ni Lord, yan po ay mga palo lang yan ni Lord, para po tayo bumalik. Saan? Sa church, sa sabsaban ng ating Panginoong Diyos na buhay. Ano po yung sabsaban? Yung church. Amen po? Bakit tinatawag sabsaban? Kasi dito tayo kumakain ng mga salita ng Diyos. Amen po? Kailangan pakainin natin ang ating mga kaluluwa, ang ating mga espiritu na masalita po ng Diyos. Kaya basahin po natin ang Acts chapter 20 verse 28. Ano po ang gawain ng isang pastor o tagapag-alaga? Acts chapter 20 verse 28, anong sabi? Mag-ingat sa makatuwid sa inyong sarili at sa buong kawan na sa kanila ang Espiritong Banal ay nagawa kayong mga taga-pangasiwa. Yung pastor, taga-pangasiwa lang po. Overseer lang po sila. Upang pakainin. Anong trabaho ng pastor? Upang pakainin ang iglesia ng Diyos. Ang iglesia ng Diyos, mga kapatid, hindi ho ito ang building, kundi tayo na mga kalipunan ng mananampalataya ng ating Panginoon. Ang iniligtas ng Diyos na iglesia tayo, hindi ito. Hindi ang material na bagay, amen? Kundi tayo, mga kapatid. Ituloy ho natin ang pagsabi dito na nabili niya ng kanyang sariling dugo. Tayo bilang church, binili na po tayo ng sariling dugo ng ating Jesucristo. Yung mga pakainin, yung mga nabili na, ibig sabihin yung mga ligtas na. Amen po? Ibig sabihin yung mga mananampalataya na,
ibig sabihin yung mga naglilingkod na sa Lord, ibig sabihin yung mga na-born again na, ibig sabihin yung mga nakaunawa na ng mga bagay na espiritual sa kanyang paglilingkod po sa ating Panginoon. Now, dadako tayo ngayon sa buhay po ni Joshua na atin pong nabasa kanina, at nais ko lamang pong ibigay ang background nito po ni Joshua. Yung Book of Joshua, ang author po nito, of course, walang iba kundi si Joshua. At siya po'y anak ni Nun o ni Nan, no? At siya po ay successor ni Moises during the time. Kasi si Moises at ang ibang mga Israelita, hindi ho sila nakarating sa Promised Land. Sino nakarating sa Promised Land? Sa Canaan during the time? Sila Joshua at Caleb. At kasama ang mga Israelita, iba ng ibang Israelita. Hindi lahat na Israelita ay nakarating sa Promised Land. Tayo din, bilang lingkod ng Diyos, tandaan po natin, katulad ng mga Israelita na naglalakbay dito po sa mundo. Naglalakbay ba tayo dito sa lupa? Naglalakbay. Sabi ng pilosopo, Pastor, meron pong hindi naglalakbay. Sino yon? Yung putol ang paa, hindi yung literal na lakad, kundi yung ating pamumuhay. Tama po? Yun po ibig sabihin na naglalakbay tayo. Ang ating pamumuhay dito po sa lupa. Sila din ganun. Ano ang pakay? Ano po ang nais ni Lord kung bakit sila po ay naglalakbay patungo sa Kanaan? Kasi ang gusto ni Lord, ang buhay nila maging masagana. Kasi nandoon po yung promise land ni Lord eh. Nandoon po yung tinatawag na punong-puno ng gatas at pulot-pukyutan. During that time, ang pulot-pukyutan, inordinaryo lang ng mga tao. Pero sa atin ngayon, bihira na lang, natural, tama? Sa panahon natin ngayon, ang pulot-pukyutan, puro asukal. Di ba? During that time, natural, sa puno ng kahoy. Yun pong kinakain nila. Gatas at pulot, pukyutan. Ang gusto ni Lord, makarating sila sa Promised Land. Subalit, bakit hindi nakarating sila ni Moises? Kasi po, even Moses sumuway sa ating Panginoon. Okay? Dahil po si Moises ay para bagang ano na siya, pagod na manguna sa mga Israelita during the time. Bakit? Kasi po ang mga Israelita, kahit nakita na nila ang kapangyarihan ng Diyos, kahit kininos na sila ng Panginoon, katulad po natin, ayaw pa rin maglingkod sa Lord. Diba? Ganon din po mga Kristiyano ngayon. Nakita na natin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Ano ang nakita natin? Binago tayo ng Diyos. Amen po? Kapangyarihan po ng Diyos ang siyang umiiral po sa atin. Kinilos tayo ng Panginoon. Kinahabagan tayo ng Diyos. Kinawaan tayo ng Diyos. Mga kapatid, nakita na natin ang pagkilos ng Panginoon. Pinagpapala tayo ng Diyos. Okay? Tayo po bang lahat pinagpapala ng Diyos? Baka meron pa sa atin ang nag-isip. Parang hindi naman pastor kasi parang ganito pa rin ang buhay ko. Kapatid, ang buhay mo ngayon, pagpapala yan ng Diyos. Amen po? Bakit? Ibuhay ka pa hanggang ngayon. Di ba? Doon pa lang pagpapala na ng Diyos. Hindi ka nagkakasakit. Pagpapala pa rin ng Diyos yun, tama? Kumakain ka pa ng 5 beses ang araw. Hindi ba yan pagpapala ng Diyos? Minsan nga, 6 pa, 7. Diba? May sideline pa minsan. Pagpapala po yan ng Diyos, kapatid.
Maraming Kristiyano na hindi na-acknowledge ang pagpapala ng Diyos. Amen po? Nakakalungkot. Bakit? Kasi po ang tinitingnan niya yung kanyang sarili. Hindi niya tinitingnan ang ating Panginoon. Hindi niya nakita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. Hinango ka ng Diyos. Ako po, matindi ang karanasan ko during the time. Nung ako po'y binata pa, talaga hong baon na baon po ako. Pero salamat sa Diyos, binago ako ng Diyos, hinango ako ng Panginoon. Dinala ako ng Diyos sa kanyang sabsaban. At ito na po ngayon, mga kapatid, ang pagpapala po ng ating Panginoon. Gusto ko rin maranasan niyo po yun. Okay? Kaya ang paglilingkod sa Diyos, dapat may katapatan, tunay at totoo. Hindi ningas pugon, ayaw po ni Lord yan. Madalas ko po yan sinasabi dito, ayaw na ayaw ni Lord yung ningas pugon na paglilingkod. Pagka gusto mo lang gusto, hindi ho ganon. Dapat ang gusto ni Lord ang siya nating sundin. Amen po? Maging sa ating pagsamba, dapat sundin natin ang gusto ni Lord. Hindi po yung gusto natin. Di po ba? Hindi, pastor. Kasi ginagawa ko naman ito para sa Lord. Sa Biblia, wala nakasulatan, wala yung pagsamba. Di po ba? Meron ba sa Lord na ang pagsamba mo may sumasayaw sa gitna? Di ba wala naman? Oo. Kaya ho mahalaga mga kapatid, na makita ho natin ng ating paglilingkod na ito, katulad din po tayo ng mga Israelita na naglalakbay. Naglalakbay patungo po sa Promised Land. Ano ho ang Promised Land na sinasabi ni Lord para sa atin? Ang Promised Land na binibigay ng Diyos sa atin dito sa lupa, yung temporary na Promised Land. Ito po mga kapatid, yung mga pagpapala ni Lord. Amen? Ano po mga pagpapala ni Lord? Lahat sa buhay natin, pagpapala po yan ni Lord, mga kapatid. Pagpapala ni Lord, na tayo po ngayon naglilingkod sa Lord. Pagpapala ni Lord, na tayo po nabubuhay lahat. Pagpapala po yan ng ating Panginoong Diyos. Bukod po sa pagpapala na binigay na niya sa atin, ano po yon? Yung pagpapalang espiritual. Ano po yon? Sa makalangit na lugar, ano po yon? Buhay na walang hanggan. Okay? So salamat po sa ating Panginoon. Kaya po si Joshua, isa po siyang successor ni Moises. At bago siya namatay, meron po siyang tagubilin sa mga Israelita during the time. Okay? At ang ginawa po ni Joshua at saka ni Caleb, sila pong nangunguna para po madaig ang mga iba't ibang klaseng tao doon po sa Kanaan. Ito po yung mga tribo na tinatawag po na Amorites, no? Tinatawag na Perizzites, Canaanites, Hittites, Gergesites, Hivites, and Jebusites. Sa ating paglilingkod na ito, ganon din, may mga kalaban din po tayo, mga relihiyon, amen? Marami, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sila po ito, mga Jebusites, mga Gergesites, mga Hittites. During the time, ganon din po. Mga higante sila malalaki. At meron po silang sinasamba na Baal during the time. Diyos-Diyosan. Pero ginapi po sila ni Joshua at saka ni Caleb. Bakit? Sapagkat si Joshua at saka si Caleb, mga kapatid, tandaan po natin, sila po na magkaibigan ay sama-sama na nagkaisa sa katapangan na binigay ng Diyos sa kanila. Kaya sila po'y nangunguna po sa mga labanan during the time. Kaya sabi ni Lord, kunin niyo yan, ang bansang o ang lugar ng Kanaan, sapagkat yan ang pangako ko sa inyo na punong-puno ng gatas at pulot pukyutan. Pero tandaan natin, hindi lahat
pinatay nila, may mga natitira. Okay? Na mga Jebusites. Kaya po, napakalaking burden sa kanila pong paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? So our topic this morning, serve the Lord in sincerity and in truth. Kasi karanasan po ito ni Joshua at sa kanila ni Caleb, mga kapatid. Ngayon po, noong kanila nagapi po, mga kapatid, ang mga tao roon, sapagkat ang lugar na iyon binigay ng Diyos sa kanila, yun pong tinatawag na promised land ng ating Panginoon, ay ang ginawa po ni Joshua, tinawag niya ang mga tao during the time. No, Joshua chapter 24, verse 1. Anong sabi po ni Joshua, mga kapatid? Okay? Joshua chapter 24, verse 1, sa wikang Tagalog, at pinisa ni Joshua, o tinipon ni Joshua, o ni Josue, ang lahat ng mga lipi ng Israel sa Shechem, at tinawag ang mga matatanda ng Israel, at ang kanilang mga pangulo, at ang kanilang mga hukom, at ang kanilang mga pinuno, at sila'y nagsiharap sa Diyos. Tinawag sila, ginather po sila ni Joshua. Hindi para humarap kay Joshua, kundi para silang lahat ay humarap sa Diyos. Ang nangyari po, mga kapatid, sila po ay humarap sa ating Panginoon. At sinabihan po sila ni Joshua. Okay? Joshua chapter 24, verse 14. Ano pong sabi ni Joshua? Sabi po dito ni Joshua sa verse 14, sa wikang Banyaga, now therefore, fear the Lord. Ano sabi ni Joshua? Fear the Lord. Matakot sa Panginoon. Okay? Kasi po, ang isang lingkod ng Diyos, mahirap pag walang takot sa Diyos. Amen po? Pag wala kang takot sa Diyos, gawin mo yung gusto mong gawin. Walang limit po yun. Pero tandaan po natin, pagka ginagawa mo yung gusto mo na walang limit, hindi ka nagkapasakot sa Diyos, ang maging resulta, kapariwaraan. Totoo po ba yun? Totoo. Bakit? Ayaw mong mapasakot sa Diyos eh. Ayaw mong sumunod sa sinasabi ng ating Panginoon. Okay? Ganon din po sa nangyari dito, mga kapatid. Kaya sabi ni Joshua, fear the Lord. Tandaan po natin, Proverbs chapter 8, verse 13, the fear of the Lord is to hate evil. Ang pagkatakot daw sa Diyos ay kinamuhian ang kasamaan. Kaya ang dahilan kung bakit tayo hindi nakikiayon sa mga kasamaan ng mundo. Kasi po, may takot po tayo sa Diyos. Amen po? Sapagkat ang pagkatakot sa Diyos ay kinamuhian ang kasamaan. Ayaw niyang gawin ang kasamaan once na may takot sa Diyos ang isang tao o ang isang anak o ang isang mananampalataya ng ating Panginoong Diyos na buhay. Fear the Lord thy God, sabi po ni Moises. Deuteronomy chapter 10 verse 12. Sabi naman ni Haring Solomon, fear the Lord. So mahalaga yung pagkatakot natin sa ating Panginoong Diyos na buhay. Okay? Huwag tayong matakot sa tao, dapat tayo ay matakot sa ating Panginoon. Matakot tayo sa Diyos na may-ari po na ating buhay. Psalms chapter 111 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Tingnan niyo po, ang pagkatakot daw sa Panginoon ay siyang simula ng karunungan. Okay?
Karunungan, mga kapatid. Saan ang karunungan? Karunungan sa mga salita ng Diyos. Amen po? Karunungan sa paglilingkod sa Panginoon. Karunungan saan? Sa buhay na ito. Kailangan po natin na tayo po'y marunong sa lahat na aspeto ng buhay po natin. Amen po? Para po hindi masayang ang mga biyaya ng Panginoon na atin pong natanggap mula po sa Kanya. Even the churches, in all Judea and Samaria and Galilee, ganun din po. May takot din po sila sa ating Diyos. Acts chapter 9, verse 31. Anong sabi ho dito, mga kapatid? Acts chapter 9, verse 31. Ito po ang sabi po, mga kapatid, ng banal na kasulatan. Sabi po dito sa verse 31, Then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria, and were edified, and walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Ghost, were multiplied. Tingnan niyo po, malinaw na sila din ay lumalakad na may takot sa Diyos. Tayo po bang lahat may takot sa Diyos? Mukhang mahina yata. Tayo po bang lahat may takot sa Diyos? Amen. Alam niyo po ba, hindi po kayo ang nagsabi sa akin yan, kundi ang sinabihan niyo si Lord. Amen po? Hindi po ako, mga kapatid. Ang sinasabihan niyo po si Lord. Ang kausap niyo po sa buhay niyo, si Lord, mga kapatid. Kaya, sila din ganon. May takot po sila. Lahat na churches, lahat na iglesia, lahat na simbahan during the time na nasa Judea, sa Galilee, sa Samaria, ganon din. May takot din po sila sa ating Panginoon. Ganon din po dapat tayo. Meron tayong dapat o natatakot dapat tayo sa ating Panginoon. Alam niyo po ba, pagka ang isang Kristiyano may takot sa Diyos, yung kanyang kalagayan sa buhay, dito po sa lupa, hindi siya natatakot. Totoo po ba yan? Kahit anong mangyari sa buhay niya, hindi siya natatakot. Bakit? Kasi may takot siya sa Diyos. Okay? Yun po yun ang magiging resulta ng kanyang pagkatakot sa ating Panginoon. Hindi siya natatakot mamatay. Amen po? Hindi siya matatakot mawala sa mundo. Hindi siya natatakot na may mga pagsubok, problema, suranin na dumadating sa kanya. Kasi alam po niya na sa pagitan ng kanyang pagkatakot sa Diyos, ang lahat pong yan, aayusin ng Panginoon. Amen po? Ang lahat ng mga bagay na yan, kapatid, aayusin po yan ni Lord. Kahit kailan, hindi tayo pinabayaan po ng Diyos. Amen po? Kahit kailan, hindi tayo iniwanan ng ating Panginoon. Kahit kailan, ang Diyos nandiyan lagi po sa atin. Minsan lamang ang tao ayaw sumunod sa ating Panginoong Diyos. Fear the Lord. Yung pagkatakot. Kaya sabi ho dito sa Joshua, chapter 24, verse 14, now therefore, fear the Lord. Yun pong una, matakot na sa Diyos. Pangalawa, serve the Lord in sincerity and in truth. No? Maglingkod kayo, sabi ni Joshua, na may katapatan at may katotohanan sa Panginoon. Okay? Totoo po ba ang ating paglilingkod sa Lord? Amen. Dapat totoo, mga kapatid. Kasi pagka hindi totoo at kukunwari ka lang, delikado. Sino ang kalaban mo? Si pastor po ba? Hindi, si Lord. Siya pong nakakaalam ng lahat. Okay? Kaya kahit po minsan anong alis natin, gusto nating humiwalay sa Lord. Nakita niyo po, dinadala pa rin tayo ni Lord sa kanyang sabsaban, sa kanyang church. Amen po? Bakit? Kasi dito ka talaga ilagay ni Lord. Pag dito ka talaga ilagay ni Lord, dito ka po talaga. Kahit anong gawin mo. Okay?
Dito po talaga. Pagka hindi ka dito, alisin ka ni Lord. Amen po? Ganun po si Lord, mga kapatid. Pagka hindi ka talaga dito, alisin ka ni Lord. Pagka dito ka talaga, ilagay ng Panginoon. Ano naman mangyayari sa buhay mo? Kasi ang naglalagay sa church, si Lord. At ang nag-aalis sa church, si Lord. Wala po akong karapatan na paalisin ka sa church. Amen po? Ang tanging lamang nagagawa ng pastor ay payuhan ang isang kapatid. Amen? Ang tanging lamang nagagawa ng pastor, i-encourage ang kapatid. Turuan ang kapatid. Sinasabi ng Panginoon ito. Ang kumikilos po si Lord. Hindi po tayo mga minamahal. Kaya po, napakaganda sa isang Kristiyano, sa isang anak ng Diyos, na siya po'y may pagkatakot sa Panginoon at siya po'y naglilingkod ng may katapatan at katotohanan. Ganon din po si Pablo. Sa kanyang pangangaral, meron din po siyang katapatan. Basahin po natin. Aklat po ng 2 Corinthians chapter 2. No? 2 Corinthians chapter 2. At sa pagsamba, huwag po tayong mainit mga kapatid, sapagkat ito po ay ginagawa natin para sa ating Panginoon. Okay? So 2 Corinthians chapter 2 verse 17, sabi dito sa wikang Tagalog, sapagkat kami, sabi ni Pablo, kami, ibig sabihin may kasama siya, marami sila, sapagkat kami ay hindi gaya ng marami na binasasama ang salita ng Diyos, kundi gaya ng sakatapatan, kundi gaya ng mula sa Diyos, sa paningin ng Diyos, ay nagsasalita kami kay Kristo. Sa ibang salin, sa ibang Tagalog, sabi ni Pablo, hindi kami katulad ng iba na kinakalakal ang salita ng Diyos. Di ba marami ngayon nangangalakal ng salita ng Diyos? Tama po? Okay? Mabuti nga ngayon, medyo nabawasan niya sa palengke. Dati, uso yun, may supot. No, binabanggit ang Panginoon. No, bibihisan lang yung preacher nila, long sleeve. Magandang, gwapo at maganda, nangangaral na para maingganyo ang mga tao. Tapos, tatapatan ka na kaagad ng supot. Alam po ba? Hold up po yan. Totoo po. Hino-hold up ka na. Siyempre, pagtapatan ka, nahiya ka, hindi magbigay. Tama? Ang tanong, pamimilit mo ba o hindi? Pamimilit. Ang totoong pagbibigay sa Lord, walang pamimilit. Amen? Masarap yung kusa, mga kapatid. Ano pa? Sa bus. Doon, na-experience ko po yan sa bus. Dalawa kaming mga ngaral. Isa yung may dalang sobre, at isa yung ako, walang sobre. Yeah? Mula sa Muntinlupa hanggang sa Alabang. Alam po, Sister Agnes yan. Dahil kami, noong kami ay nasa Pentecostal, panangangaral talaga kami sa bus, pero walang bayad, walang sobre. Nung nangaral siya, nauna siya, libre pa nga siya eh. Di ba? Kasi during the time, nung hindi pa na-booking ang kanilang racket, akala ng mga konduktor at saka driver, sa Diyos talaga. Kasi pangangaral eh. Kaya ang sabi ng mga konduktor, okay na po, pastor, kahit hindi na po kayo magbigay, mamasahe. Kaya matik na po yan sa kanila. Nangangaral sila. Maya-maya, pupunta na po yan sa mga upuan. Magbigay na po niyan sobre. Oo, ito po, para sa Panginoon po. Ito po, para sa Panginoon po. Eh kung 100 bus ang kanilang aakitan, magbigay lamang ng tagli-5 piso. Magkano na po yan, araw-araw? Diba? Ito ang sinasabi po ng ating Panginoon sa pagitan ni Pablo. Sabi ni Pablo, hindi kami katulad ng iba na kinakalakal ang salita ng Diyos. Okay?
Kaya nung ako nangaral naman, syempre, una, inabot ko yung pamasahe ko. Sabi ko, Brad, ito po yung pamasahe ko. Okay? And then, nangaral po ako. Pagdating sa Cubao, alam niyo po ba anong nangyari? Nagsibaba ng mga pasahero. Merong 2 pasahero na lumapit sa akin, Pastor, yung pangangaral niya at pangangaral ninyo, tama po yung sa inyo kasi hindi kayo nangihingi. Kung ano may ibig sabihin mga kapatid? Doon po ako natuwa sa Lord. Diba? Kaya tama po, pagka tayo'y tapat sa Panginoon, hayaan po natin na ang Diyos ang siya mag-angat sa atin. Amen po? Si Lord po talaga nag-aangat po mga kapatid. Hindi naman tao po eh. Kaya dapat ang laging karangalan, kaluwalhatian po sa ating Panginoon. Kaya, ganon din si Pablo ang kanyang pangangaral, may katapatan. Hindi po pera-pera. Si Pablo. Diba? Okay? Hindi po pera-pera yung mga mangangaral dapat. Kaya pagka ang isang simbahan, lagi pong may pera, maglikom tayo para sa simbahan. Diba? Kaya ikaw, Nanay Los, 1 milyon. Ikaw, Nanay Lenny, 2 milyon. Sister Rose, 3 milyon. Oh, ganun po yun sila. Biro mo, tinukahan ka na. Di po ba masarap yung kusa? Tama po? Pag meron tayong kailangan sa simbahan, ano ang ginagawa natin? Pinag-pray sa Lord. Tama po? At ang pastor, ina-announce niya sa mga kapatiran, mga kapatid, ipag-pray natin sa Lord na nawa, si Lord ang mag-provide ng lahat ng mga pangailangan. Ganun dapat. Kaya tingnan niyo po, pagka ganun motibo natin, bukas makalawa, mga ilang linggo pa, mga ilang buwan pa, mga ilang taon pa, may darating na biyaya ng ating Panginoon. Sino ba nakakaranas na walang-wala na siya, hindi niya alam, pinadalan siya ni Lord, nakarating yung biyaya ni Lord? Sino nakakaranas? Pakitaas po yung kamay. Di ba? Minsan walang-wala na tayo, pinagpipray natin, Lord, nawa, pagkaluban niyo po kami ng ganito. Maya-maya nandyan, may mga dumating, kamag-anak, mahal sa buhay, tama ba? Ibang tao, kapitbahay, bakit? Kasi kaya silang hipuin ni Lord. Amen po? Ang mahalaga lamang ikaw mismo bilang anak ng Diyos, tapat ka sa Panginoon. Lahat mo ng mga pangailangan dapat isangguni mo sa ating Diyos. Una natin isangguni sa Panginoon. Siya kasi ang provider eh. Di ba? Kasi sayang sinasabi mo na mananampalataya ka tapos wala kang tiwala sa Diyos. Mahirap po yan. Mahirap yung ang pastor nangangaral. Kapatid, kailangan na tayong sumampalataya sa Panginoon. Pero kapatid, mamaya, pautang po ako kasi wala po ako ngayon. Hindi po ganon. Saan ang pananampalataya ng pastor? Bigyan mo ako mamaya kapatid. Saan ang pananampalataya ng pastor? Di ba? Kahit kailan, ilang years na po tayo dito? 10 years na po, magti-10 years na this coming June 12. Kahit kailan, wala kayo narinig kay pastor. Sister, pautangin mo ako. Sister, pahingi ng ganito, ng ganyan, sister. May narinig ba kayo? Wala. Bakit? Malaki ang aking pananampalataya sa Lord na si Lord ang siya mag-provide ng lahat ng mga kailangan. Kailangan lang natin umiyak sa Lord. Lumuhod sa Lord. God will provide. Isa ng pananampalataya mo. Tapos sasabihin mo, ako po ay isang mananampalataya. Pero pagka wala na makain, naku, saan kaya ako pupunta dito? Pag wala ng ulam, naku, saan kaya pupunta? Kapatid, huwag kang magpanik. Idulog lahat sa Diyos. Amen? Lahat yan i-provide ng ating Panginoon. Na mahalaga, unahin po natin ang ating Diyos. Okay? Ganon din po. Kanila ni Joshua.
Kaya sila naging masagana during the time. Kasi po sinunod ni Joshua at saka ni Caleb at ang mga ibang mga Israelita, yung instruction ng Panginoon, ang paglilingkod nila sa Diyos ay may katapatan at katotohanan sa harapan ng Diyos. Kaya lamang sinabi po ito ni Joshua, sabi po niya sa verse 14, fear the Lord and serve the Lord in sincerity and in truth. Kasi po, marami po siya nakita na mga Israelita during the time na nakita na ng mga Israelita ang kapangyarihan ng Diyos. Binago sila ng Panginoon, pinagpala sila ng Diyos, dinugtungan ng Diyos ang buhay nila, and yet wala pa rin po silang paniniwala sa ating Panginoon. Ganun din po sa ating kalagayan ngayon, mga kapatid. Nakakalungkot. Maraming Kristiyano pinagpapala na ng Diyos, pero parang wala pa rin yung Diyos sa buhay. Hindi pa rin pinaglilingkuran yung Diyos sa kanyang buhay. Ang hinahanap ni Lord, yung ating katapatan sa Kanya. Si Lord, tapat po siya sa lahat na bagay sa buhay po natin. Tapat ba ang Diyos? Tapat po siya. Kailangan lamang gusto ni Lord na tayo po ay maging tapat at maging totoo sa Kanya. Hindi ko po kayo pinapaalis po dito, mga kapatid. Ang gusto ko lamang po makita ho natin na kung ang paglilingkod natin ay walang katapatan sa Diyos, kapatid, ang totoo niyan, walang saysay ang inyong paglilingkod sa Diyos. Totoo po ba yun? Kasi hindi katapat sa Diyos eh. Mahalaga yung puso natin, may katapatan sa ating Panginoon. Maliit, malaki na bagay, dapat may katapatan sa harapan ng ating Diyos na buhay. Okay? Napakarami na naming customer na nagbayad sa amin ng libo-libo sobra. Kung wala kang takot sa Diyos, wala na yon, di ba? Pero bakit nangyari yun? Binabalik namin kasi yung katapatan namin sa Diyos. Amen po? Kaya tuwag-tuwa sila. Diba? Meron pa nga po sa terminal, nagbayad, 3,000 ang buo ang sobra. 5,000, sorry po, 5,000. Eh kung ibang tao yon, diba? Pero ang ginawa namin, nung bininaw at sobra, binalik po namin. Ma'am, sobra po ang inyong bayad. 5,000. Kahit po hindi magpasalamat, okay lang. Sa ibang customer pa, sobra 2,000, 1,000. Pero binabalik ko namin yan kasi po yung katapatan natin sa Diyos at alam po natin na mas lalo tayong pagpalain ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Eh kung may iba yun, wala na po yun. Hindi naman nakita eh. Hindi nila alam, maluwang ang CCTV ni Lord. Kahit saan ka pumunta, nakikita ka ni Lord. Ha? Kahit saan ka mang sulok ng mundo, nakikita ka ni Lord. Alam ni Lord ang motibo mo. Okay? Kaya, hindi ho tayo magtataka kung bakit pinagpapala tayo ng Diyos. Kasi, ang mahalaga po yung ating katapatan sa ating Panginoon. Amen po? Maliit man yan, malaki man yan na bagay, dapat makita ho natin sa buhay ho natin na tayo po ay laging tapat sa ating Panginoong Diyos. Ganon din po, katulad ng mga lingkod ng ating Panginoon. Okay? At alam po ba ang paglilingkod at ang katapatan sa Panginoon, required po ng ating Panginoon. Deuteronomy chapter 10. Basahin po natin, mga kapatid. Deuteronomy chapter 10, verse 12. Ano po sabi dito, mga kapatid? Ano sinabi po ni Moises? Chapter 10, verse 12 ng Deuteronomy. Sabi po dito, at ngayong Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Required po yan. Hinihingi po ni Lord yan, mga kapatid.
maging sa ating paglilingkod na ito. Required po yan na tayo po'y matakot sa ating Panginoon. At ano pa sabi dito? Tuloy ho natin, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan. Okay? Alam po natin, ang daan natin, ating lakaran, walang iba kundi ang ating Diyos. John chapter 14, verse 16, ano sabi? Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, wala na ibang daan, mga kapatid. One way lang po kay Lord. Okay? Ano pa? At ibigin mo siya. At paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. So, nandun pa rin ang paglilingkod. Mahalaga kasi po, mga kapatid, ang paglilingkod. Kaya, ang paglilingkod sa Lord na may katapatan ay required po yan ng ating Panginoon. Maging po, mga kapatid, sa ating kapanahunan sa bagong tipan, required din po bilang isang ingat, no, ng mga pagpapala o biyaya ng ating Panginoon Diyos. 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Anong sabi dito? Bukod dito ay kinakailangan sa mga katiwala, tayo po yun, ng isang tao may sumpungang tapat. No? Bilang katiwala ng Diyos, tayo, mga anak ng Diyos, dapat masumpungan daw tayo na tapat. Saan? Sa harapan ng ating Panginoon. Kasi kung tapat ka sa Diyos, tapat ka rin po sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Amen po? Pag tapat ka sa Diyos, siyempre, tapat ka rin sa pamilya mo. Tama? Pag tapat ka sa Diyos, tapat ka rin sa mga mahal mo sa buhay. Okay? Tapat ka sa mga kapatid. Kasi mahalaga yung katapatan natin sa harapan ng ating Panginoon. Mahirap po yung naglilihim. Tandaan po natin, ang naglilihim, ang hindi nakakaalam, mga tao lang, pero ang Diyos, alam po niya yan. Amen po? Alam po ng Diyos ang lahat. Okay? Matthew chapter 10, verse 30. Madalas ko po yung sinasabi. Bilang ng Diyos yung buhok natin. Diba? Hindi lalo ng buhok ko. Ilan na lang. Buhok ni tatay. Ilan na lang. Mas lalong higit yan. Bilang na bilang ni Lord. Diba? Lahat po, bilang po yan ni Lord. Alam po ni Lord yan, mga kapatid. Kaya mahalaga yung ating katapatan sa ating Panginoong Diyos. Okay? Katulad din po sa sinabi ni Moises, katulad din po sa sinabi po ni Samuel. 2 Corinthians chapter 1, verse 12. Tungkol po sa ating katapatan sa paglilingkod sa Lord. 2 Corinthians chapter 1, verse 12. Ano po sabi dito, mga kapatid? 2 Corinthians chapter 1, verse 12. Okay? Ano sabi dito? Sapagkat ang aming kagalakan na ito, ang patotoo ng aming budhi, sabi po ni Pablo, na sa katapatan at makadiyos, na pagtatapat, hindi ng makalamang karunungan, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, kami nagkaroon ng aming pamumuhay sa sanlibutan at lalong masagana tungo sa inyo. Kapatid, ang pamumuhay pala na masagana, yung ating katapatan sa Diyos. Amen po? Katapatan, mahalaga. Tapat tayo maglingkod sa Diyos, totoo tayo maglingkod sa Panginoon, tunay tayo naglingkod sa Diyos. Dapat hindi natin ikahiya ang paglilingkod sa Lord. Amen po? Kahit anong kami nga kapitbahay dyan, kahit ano sasabihin nila dyan, okay lang, tuloy lang tayo sa Lord. Amen po? Hindi naman yan sila ating pinaglingkuran eh. Tama po? Manapay sila pa po nga ang nagsisira ng ating paglilingkod sa Diyos. At tingnan niyo po, mga kapatid, karamihan, yung mga namumuna sa atin, karamihan, ano po ba ang kanilang buhay?
Di ba? Wala rin. Tama po? Wala po. Tapos, maniniwala tayo, ay, ganito sinabi niya, ay, ganito sinabi. Huwag tayong maniwala, paniwalaan natin si Lord. Amen? Tuloy-tuloy ang paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod po, katulad po ng kabayo. Nakasakay na po ba kayo sa kabayo? Sa kalesa na may kabayo? Hindi pa? Paras pala tayo. Kasunod, sasakay tayo doon sa Manila, no? Punta tayo roon. Sino ang kasama? Mamaya. I-lista natin. Di ba ang kabayo may kalesa? Para dire-diretso yung lakad ng kabayo, anong ginagawa? Anong nilagay? Takip sa mata. Kaya ang kabayo, tingnan nyo, hindi siya nakaganyan, Dire-diretso lang yan. Ganon dapat ang Kristiyano. Amen po? Tuloy-tuloy lang dapat sa paglilingkod sa Lord. Huwag mong pansinin yung mga namumuna. Yung mga nag-uusik sa atin, huwag mong pansinin yun. Paninira lang yun eh. Di ba? Ang mahalaga, totoo ka na naglilingkod sa Lord. Amen? Ang mahalaga, tunay at tapat ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ano naman kung dalawa lang, tatlo ang sumasamba, okay lang. Hindi naman mahalaga ang marami. Di ba ba? Ang totoo niyan, pag marami, magulo pa nga eh. Tama? Totoo yun. Marami mga murmuring spirit. Di ba? Kaya po mga kapatid, napakahalaga yung ating katapatan sa ating Panginoon. Ngayon, number 3. Number 1, fear the Lord. Sabi po ni Joshua. Okay? Number 2, serve the Lord in sincerity and in truth. Number 3, pinapili na po sila ni Joshua. Okay? Sa verse 15 ng chapter 24. Anong sabi dito? Sa wikang Tagalog. Okay? Umpisan muna natin sa wikang Tagalog ng verse 14. Ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan at inyong alisin ang mga Diyos. Ibig sabihin yung Diyos-Diyosan sa atin na mga pinaglingkuran ng inyong mga magulang sa dakuro ng ilog at sa Ehipto at inyong paglingkuran ang Panginoon. Ang tinutukoy dito na Diyos ng Ehipto, ito po yung Diyos-Diyosan during the time. Sa panahon natin ngayon, marami hong Diyos-Diyosan, kaya minsan ang mga Kristiyano hindi tuloy-tuloy ang paglilingkod. No? Minsan ang Diyos-Diyosan, mga ginagawa. Di ba? Pagdating ng Sunday, pastor, busy po ako eh. Maglalaba ako, pastor. Di na Diyos mo na yung paglalaba mo. Tama? Ilang araw binigay ni Lord sa atin? 6. Pang unang araw, Linggo. Para kay Lord. Hindi nga isang araw, ilang oras lang eh. Di ba? Oo. Kaya mahalaga po yun mga kapatid, na makita ho natin, kailangan una po talaga yung ating Panginoon. Kasi 6 na araw na binigay sa atin. Panghanap buhay. Tama? Para tayo kumita, para gawin lahat yung mga gawain natin. Pagdating ng linggo, para talaga kay Lord yan. Huwag na natin bigyan ng hati pa si Lord. Hahatian pa natin ng oras, panahon. Yun na nga lang yung para kay Lord eh. Tapos kukunin pa natin. Mali po yan. Saan ang katapatan dyan? Tama po? Saan ang katotohanan dyan? Diba? Oh. Pwede mo naman gawin Lunes hanggang Sabado. Diba? Oh. Pastor, busy ako eh. Paano kung busy rin si Lord sa'yo? Diba? Oh. Lahat na lang katwiran kasi po, hindi ang Diyos-Diyosan po, hindi lamang puri bulto. Karamihan Diyos-Diyosan ngayon yung ugali ng Kristiyano. Tama? Tuloy-tuloy, ginagawa lagi. Ang Diyos-Diyosan na ito, pabigat sa atin yan. Yun po yung ating mga bagay na naglalakad, naglilingkod sa Lord, pero may bagahe tayo. Kaya minsan, napapagod na tayo,
No? Pagka napagod na tayo, ayaw na natin maglingkod sa Lord. Kasi may bagahe po tayo sa likod natin. Dapat ang bagahe po ito, tanggalin natin. Amen? Ibigay natin sa Lord para maging magaan yung paglilingkod natin sa Lord. Di ba? Oh. Sa totoo lang, wala naman tayo dapat ikatwiran sa Lord eh. Sa totoo lang eh. Di ba? Wala tayong katwiran sa Lord, mga kapatid. Okay, nakakalungkot lang, maraming Kristiyano na nangatwiran sa ating Panginoon. Hindi yung masama na lumiliban tayo dahil may importante. Okay po yan. Tama po? Hindi yung masama. Pero pagka linggo-linggo na, may importante ka ginagawa, aba, kaduda-duda na po yan, mga kapatid. Diba? Okay? So, ibigay natin yung best natin sa ating Panginoon. Kaya, ang sabi po dito ni Joshua, ituloy natin sa Joshua chapter 24, verse 14, ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran niyo siya sa pagtatapat o sinseridad at sa katotohanan at inyong alisin ang mga Diyos. Diyos-Diyosan po ito. Yung mga pabigat sa buhay natin, alisin natin. No? Tuloy natin mga kapatid, na mga pinaglingkuran ng inyong mga magulang sa dako roon ng ilog at sa Ehipto at inyong paglingkuran ang Panginoon. Yan pong number 1, fear the Lord. Number 2, serve the Lord in sincerity and in truth. Number 3, sa verse 15, anong sabi dito? Malinaw sa wikang Tagalog, at kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Pinapapili po sila ni Joshua. Si Joshua, gusto ni Joshua malaman ng mga Israelita, malaman niya kung sino ang may gusto na piliin na huwag maglingkod sa Diyos at saka yung maglingkod sa Panginoon. No? Kaya, anong sabi dito mga kapatid? Sabi ni Joshua, at kung inakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon. Tanong, masama po ba maglingkod sa Diyos? Hello? Hindi. Hindi! Masama yan sa sinasabi ng dyablo. Tama? Hindi po masama ang paglilingkod sa Diyos. Manapay, napakarami nating benepisyo kapag tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya sabi po dito ni Joshua, choose you this day whom you will serve. Piliin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Ganon din po sa atin. Okay? Mamili tayo. Sino ba ang ating paglingkuran? Ang Diyos ba? O ang ating mga ginagawa araw-araw? Mamili din po tayo mga kapatid. Okay? Kasi ang gusto ni Lord, katapatang paglilingkod. Ano pang sabi dito? At kung inakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreyo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit, tingnan niyo po, may ano si Joshua, no? May hugot si Joshua. Diba? So, pinapipili po sila ni Joshua kung sino ang paglingkuran. Naalala niyo po ba si Shadrach, Meshach, Abednego? Naalala niyo po? Sa Book of Daniel. Diba? Nakita ho natin ang kanilang katapatan sa Lord. Tama po? Di bali lang ilagay sila sa pugon. Basta wag lang silang sumunod sa hindi totoo
at tunay na Diyos. Diba? Kasi ang gusto ni Hari Nabucodonosor, lumuhod din sila eh. Sa Diyos-Diyosan na pinagawa ni Hari Nabucodonosor. Walang pagkakaiba sa panahon ngayon. No? Maraming Kristiyano ngayon, pinapaluhod ng mga pera ng kayamanan dito sa lupa. Pinagpalit ang ating Panginoon Diyos. Ganito din po. Pero, ang ginawa nila, hindi sila sumunod sa Diyos-Diyosan. Ang kanilang sinunod, yung ating Diyos. Niligtas ba sila ni Lord? Niligtas sila? Niligtas sila sa pugon. Diba? Napakainit. Hindi sila nasunog. Ni kahit ang buhok nila, hindi mo maamoy. Sabi ng Biblia, na may sunog. Ang Diyos ang siyang protector natin. Amen? Siya ang protector natin, mga kapatid. No? Siya po ang makipaglaban sa atin. Mahalaga, magpatuloy ho tayo sa sinasabi po ng ating Panginoon. Pinapipili po sila. Okay? Ni Joshua. Ganon din po, si Shadrach, si Meshach, Abednego. Pero ang nangyari po, mga minamahal, naging matagumpay ang mga lingkod ng ating Diyos sa buhay. Sa banal na kasulatan, from Old Testament up to New Testament, lahat naglingkod ng Diyos, nagtagumpay sa buhay. Amen? Nagtagumpay sa buhay, mga minamahal. Yung lahat na sumusunod sa Panginoon, nagtagumpay po sa buhay, mga kapatid. Ganon din po tayo dapat. Para maging matagumpay tayo sa buhay, maglingkod po tayo sa Panginoon. Tingnan niyo po, ang ugali ni Joshua. Hindi niya pinilit ang mga Israelita. Pinapili lang niya. Tama mo? Kasi ang paglilingkod, dapat walang pilitan. Amen? Pagka ayaw mo, ayaw. Pagka gusto mo, gusto. Mas masarap yung kusang loob na naglilingkod sa Lord. Amen po? Hindi yung sinasabi, ipinilit lang kasi ako ni pastor. Diba? Isinabihan lang kasi ako ni pastor. Pinapaluot lang kasi ako ni pastor. Hindi o ganon. Kaya tayo narito dahil sa Panginoon. Amen? Para kay Lord ang ginagawa natin, kapatid. Okay? Tingnan niyo po. Anong hamon ni Joshua sa kanila? Mamili kayo. Kasi po, punong-puno na rin si Joshua. No? Bilang tao, napupuno rin. Amen po? Si Pastor minsan, napupuno na rin. Pero anong ginagawa ni Pastor? Umiyak sa Lord. Minsan, tinasabi ni Pastor, Lord, tinawag ko ba ako? Baka hindi. Minsan, may pagdududa. Dahil po, nasa laman pa tayo. Amen? Pero, once na ikaw tinawag ng Diyos, tiisin mo ang lahat ng mga bagay. Amen? Tiisin mo, Pastor, mag-map ka dyan. Magwalis ka. Mag-ayos ka. Kasi po, alam ko na ako ay tinawag ng Diyos. Okay? Kaya mas masarap na naglilingkod sa Lord na kusa. Diba? O kahit kailan, wala naman tayong inassign dito. Tama po? O sister, sa linggo, ikaw maglinis sa church natin. Sister, sa linggo, ikaw magpunas ng mga bintana natin. Kahit kailan, wala. Kasi po, dito, ang masarap, kusa. Amen? Kusa. Okay? Kaya ako nagpupusa tuwing Sunday. Minsan, Sabado pa lang, naglilinis na po ako. Okay? Ito po'y ginagawa ko para kay Lord. Amen po? Kusa ang aking ginagawa ko. Wala po ako sweldo dito. Amen po? Si Pastor, walang sweldo. Pero si Pastor ba, walang karapatan kumain sa Jollibee?
Siyempre, tao si pastor, kumakain ng Jollibee. Di ba? Kahapon nga lang, pinakain kami, sarap-sarap. Purihin po ang Diyos. Kita mo? Sa dahil-dahil namin pinuntahan kagabi. At dami-dami din ng mga biyaya na binigay ng Diyos sa atin. Tingnan niyo po mga kapatid, ang mahalaga lamang yung katapatan sa paglilingkod sa Lord. Okay? So gawin natin yan para kay Lord. Huwag natin bilangin na kung ano man. Lord, ginagawa ko to para sa iyo. Di ba kasarap? Diba? So purihin po Panginoon. Panghuli, ano po ang challenge na binigay ni Joshua sa kanila? Sa verse 15, naalala ko tuloy, nung kami po ay magsyota pa ng aking asawa ngayon. Ito po yung talatang ito, ang paborito namin. Totoo po yun mga kapatid. Alam mo ba, nung nag-birthday siya, nung dalaga pa siya, ang binigay ko sa kanya, yung ginawa ng mga preso sa kulungan. Ano po yon? Bahay. Bahay kubo na nakabalot sa salamin. Ang talata doon, anong sabi? But as for me and my house, we will serve the Lord. Saganang akin, kasama na aking pamilya, sambahayan, maglilingkod kami sa Panginoon. Ganito ang katwiran ni Joshua, mga kapatid. Anong sabi ni Joshua, mga minamahal? Sa verse 15, at kung inakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglilingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Moreyo na ang lupain nila ay inyong tinatahan. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. But as for me and my house, we will serve the Lord. Kasi ayaw nila maglingkod Diba? Kaya sabi ni Joshua, sa ganang akin at aking pamilya, maglilingkod kami sa Lord. Kaya napakaganda ang buong pamilya na naglilingkod sa Lord. Amen? Amen. Napakasarap po, mga kapatid. Kaya sa Lord, pagka ating sinunod lamang ating Panginoon, tapat tayo sa Lord, mga kapatid, walang imposible po sa Lord. Lahat po yan, ibigay ng ating Panginoon. Ang mahalaga lamang na tayo po ay maglingkod. Kaya ganun na lang din sila. Nung sila po ay nasa sinapupunan pa, yung aking mga anak, talaga sila po ay hindi po yan nagkulang ng mga salita ng Diyos. Hanggang sila ay pinanganak, hanggang sila ay lumaki, hanggang sila ay nagkaroon ng pamilya. Hindi nga lang natin nga nakasama kasi dahil po sa trabaho nila. Pero ang puso nila, maglilingkod sa Panginoon. Napakasarap ang buong pamilya naglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Pero sila po ay believe na pinalago sila ng ating Panginoon sapagkat kaya nilang depensahan ang aral po ng Diyos. Okay? Once na kaya mo depensahan ang aral ng Diyos, ibig sabihin, kapatid, lumalago ka sa paglilingkod sa Lord. Amen po? Katulad po sa sinabi ni Sister Princess, ako po'y natutuwa sa kanya, na kahit matagal siya hindi na dumalo sa gawain, ngunit nandun pa rin ang puso niya, na ang kaligtasan hindi sa pamamagitan ng ginagawa ng tao. Di ba? Kundi ang kaligtasan eternal ay gawa ng Diyos. Okay? At napakarami pa niyang sinabi tungkol po sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya tingnan niyo po mga kapatid, noong hinamon po ni Joshua ang mga Israelita during the time
Ano po ang response nila? Aba, natakot din po sila sa Lord. Oh? Na ano po sila? Natauhan po sila sa sinabi ni Joshua. Kaya verse 24, nasabi, at sinabi ng bayan kay Joshua, ang Panginoon nating Diyos ay aming paglilingkuran at ang kanyang tinig ay aming dinggin. Salamat sa Lord. Parang kayo din mga kapatid, na paglilingkuran nyo rin yung ating Diyos. Mga minamahal. Okay? Kaso nga lang, dahil sa katakdaan ng ating Panginoon, after na sinabi ni Joshua ang kanyang tagubilin, inayos niya ang gawain ng Panginoon, inayos niya ang mga Israelita during the time. After that, 110 years po siya ay namatay. Ang edad niya, 110 years lang po. Hindi katulad na ibang mga lingkod ng Diyos na napakahaba. Diba? Sinong pinakamahabang edad sa Biblia? Sela. 969 years old. Bago po siya namatay. Gusto niyo ba yun? Pag ginabi niyo hindi, sa kalooban ng Diyos, kung gusto ni Lord yan, ya? Hindi sa kalooban natin. So, si Lord po ang lahat, ang gumagawa po sa atin mga kapatid. Ngayon, na natapos niya, siya po ay namatay. Okay? At ang gawain ng Diyos ay iniwan niya na tuloy-tuloy. Ganon din po sa gawain dito. Bago ako mawala, pinagpipray natin sa Lord na nawa, merong maiwan. Amen po? Tandaan po natin, ang tunay na church, hindi kumukuha sa labas. Dito sa loob. Kasi kung sa labas, nag-after lang yun ng pera. Pag wala ng pera dito, alis na. Pag sa loob, naintindihan niya. Tama? Ang gawain ng Panginoon. Naturuan siya ng tunay at totoong paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Hindi natin alam kung sino mga kapatid. Diba? At ang alam lang natin, walang pastora sa Biblia. Pastor, meron. Okay? Evangelist, meron. Teacher, meron. Okay? Pero propeta, apostol, wala na po ngayon. Nanatili ang mga aral ng propeta at apostol hanggang ngayon. Pero ang paghalal bilang apostol at propeta, wala na po. Evangelist, pastor, nagmimisyon, evangelist, pastor, nagtuturo, namumuno, nangunguna, teacher, nagtuturo ng salita po ng Diyos. So, purihin po Panginoon, nawa po mga kapatid, ay tayo naglilingkod sa Lord na may katapatan at may katotohanan po sa ating Panginoon. Tayong lahat po'y tumayo at tayo po'y awit sa Lord, mga minamahal.